Magandang buhay, Ginoong Wenceslao R. Quinto. Ako si Dashiri Jane Rodriguez, BS Phil 3. Bakit nga ba kailangang pag-aralan ang wikang Pangasinense bilang bahagi ng aking kursong Batsilyer ng Sining sa Filipino? Alam naman natin na ang wikang Pangasinense ay isa sa mga wikang tanyag sa ating bansa. Ito man ay binubuo ng mga malalalim na salita at pagpapakahulugan. Bilang nagpapakadalubhasa sa Filipino, marapat lamang na maiugnay ito sa ating wikang Filipino. Bagkus ito ay isang kultura ng ating bansa na dapat nating mahalin, tangkilikin at pagyamanin. Makakatulong ang wikang Pangasinense sa pagpapalawak ng aking mga bokabularyo. At magagamit ko rin ito bilang sandata sa pakikipagkomunikasyon kung ako man ay makakasalamuha ng isang Pangasinense. Mahalagang pag-aralan ang wikang Pangasinense. Bakit? Dahil isa ito sa magiging daan upang makilala at masiyasat ng lubusan ang bawat kultura ng isang lugar kagaya na lamang ng Pangasinan. Bilang nagpapakadalubhasa sa Filipino, marapat lamang na maalam ako sa mga wika ng ating bansa, kagaya na lamang ng wikang Pangasinense, sapagkat magagamit ko ang aking napag-aralan sa kasalukuyan kung ako man ay nagtratrabaho sa ibang lugar, kagaya na lamang ng Pangasinan. Magkakaroon ako ng mataas na kumpiyansa sa sarili at matatas na karunungan sa kanilang wika sa tulong ng aking kursong Batsilyer ng Sining sa Filipino na pinag-aaralan ang wikang Pangasinense. Sa paanong paraan maitataguyod ang kultura ng Pangasinan gamit ang kanilang wikang Pangasinense at Filipino? Sa paraang patuloy na pagsasaliksik at pag-aaral sa kanilang kultura gamit ang wikang Pangasinense at wikang Filipino. Sapagkat kung ang isang kultura ay buhay, ginagamit at napapayaman, ang kanilang kultura ay magiging maunlad at makikilala sa iba't ibang panig ng bansa. Bawat kultura ng isang lugar ay mahalaga sa kanilang mga wika. Narito ang dalawang halimbawa. Una, kapag pinag-aaralan at sinasaliksik natin ang mga mahahalagang kasaysayan ng kanilang kultura gamit ang kanilang wika. Dito, nagkakaroon ka ng kuryosidad na saliksikin ang kanilang kultura. Ibig sabihin, patunay lamang ng pag-aaral at pananaliksik ay isa sa mga paraan upang maitaguyod ang kultura ng Pangasinan. Pangalawa, bilang isang Ilocano na may wikang Iloco, ang pag-iensayo sa wikang Pangasinense ay isa rin sa mga paraan upang maitaguyod ang kultura ng Pangasinan. Bagkus kung ating sinusubukang i-apply ang kanilang wika sa ating buhay, maitataguyod natin ang kultura ng Pangasinan. Ano nga ba ang awiting o Inan Maaro? Ano-ano nga ba ang mga mensahe at bakit mahalagang saliksikin ang awiting ito? Kapupulutan ba ito ng aral o hindi? Tara't alamin natin. Ang awiting o Inan Maaro ay isa sa mga awitin ng Pangasinan na may pagpapakahulugan sa wikang Filipino na ang ibig sabihin nito ay o mahal na ina. Binubuo ito ng anak at ina na kung saan iniaalay ito sa isang mapagmahal na ina. Labis ang pangungulila ng anak sa kanyang ina sa tuwing siya ay nagkakasakit at ang paghingi ng tawad dahil hindi nito nagampanan ng maayos ang pagiging isang mabuting anak. Ang awiting ito ay bukal para sa mga magigiting na ina at ilaw ng tahanan sapagkat sila ang ilaw sa madilim nating buhay. Ang ating mga nanay ay ang ilaw ng tahanan na kung saan sa awiting ito naisulat ang mga mahalagang pangyayari sa buhay ng anak sa gabay at kalinga ng kanyang ina. Mahalagang saliksikin at pakinggan ang awiting ito sapagkat ang mensahe nito ay lubos na makakaantig ng damdamin para sa mga anak na nangungulila sa kanilang mga ina. Panghuli, kapupulutan ito ng aral sapagkat dito magsisimula ang pagbabalik tanaw sa mga magagandang naibigay at ginawa ng iyong ina sa iyong buhay. Ano
Ano nga ba ang mahalagang kontribusyon ng wikang Pangasinan sa pag-unlad ng wikang Filipino? Alam naman natin na ang wikang Pangasinan ay isa sa pinakamaunlad na wika sa ating bansa dahil matatas at marami ang gumagamit at sumasalita nito. At higit sa lahat, ang wikang Pangasinan ay isa sa mga pangunahing wika ng bansang Pilipinas. Anumang wika ng bansang Pilipinas ay siyang gagabay at tutulong upang paunlarin ang wikang Filipino kagaya na lamang ng wikang Pangasinense na mayroong pinakamalawak na lugar na gumagamit ng wikang Pangasinense at wikang Filipino. Napakayaman ng Pangasinan sa panitikan, kagaya na lamang ng mga bugtong at parabola. Ayon sa kasaysayan ng Pangasinan, napalawak nila ang kanilang sariling wika sa iba't ibang aspeto. At dahil sa kaganapang ito, nakilala ang wikang Filipino at bansang Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo. At maging sa pakikipagkalakaran sa mga dayuhan, nagagamit at umuunlad ang wikang Filipino sa tulong ng kultura at makasaysayang Pangasinan. Iyon lamang po, Ginoong Wenceslao R. Quinto. Maraming salamat po.